shot there by Chamber. Oh, and he goes down here in the... Might just go for broke. Oh, what a punch! No need for a count. Kuldeep Danda is put to sleep by ruthless Romero Duro. Siya si Romero Duno ang naging matunog ang pangalan sa lightweight division noon dahil sa mga brutal knockout win nito matapos mahawakan ng Golden Boy promotion. Bago pa man nakalaman ni Romero Duno itong si Ryan Garcia sa taong 2019, ay nakuha nga po nitong pinakamataas na ranking nito sa WBO na rank 4, samantala si Garcia ay rank 7. Kaya panoorin po natin mga kabusing ang mga brutal knockout win ni Romero Duno sa panahon ng kanyang kalakasan. Isa nga po dito ay itong kanyang unang laban sa Amerika under Golden Boy promotion. Itinapat agad nito ang isang undefeated Mexican-American na si Christian Chimpa Gonzalez na mayroon nga po ito nakakahagang ring record bago ang laban na 16 wins and 14 knockout, isang undefeated. Ganito katindi ang itinapat ni Oscar De La Hoya dito kay Romero Duno sa unang laban nito sa kanyang poder. Future world champion nga po itong si Gonzalez. Pero tila ginulat nga po nitong dayong Pinoy itong kanyang kalaban na si Gonzalez. Dahil sa round 1 pa lang ay pinatikim na nga po nitong dayong Pinoy ang bagsik ng kanyang suntok. Bumagsak itong si Gonzalez at buti na save by the bell pa ito. Chimpa, he is now using his logo and as his brand in opening round against Romero Duno. Trained by his father, Oscar Gonzalez Sr. Coming out of Bandima's punches right now. This is rooting this fight all over the United States. That way. But Jason, I think moving on, I know... Ooh, nice shot there by Chamber. Oh, and he goes down here in the... Pero sa pagsapit naman ng round 2 ay dito nga po muling bumagsak itong si Gonzalez at sa pagkakataong ito ay tuluyan na nga po itong umayaw sa laban. But I think the key for him, Jason, is just to see rounds 3 and 4. Just walking forward right in the same way as he got caught the last time. Again! Gets caught for the second time. An overhand right. Dahil sa panalong ito ni Romero Duno ay naging champion nga po ito sa bakanting WBC Youth International Lightweight title. Matapos nga po ang big win ni Duno sa Amerika ay naging sunod-sunod na rin ang mga laban nito at nagawa naman itong maipanalo. Isa rin sa impresibong panalo ni Duno dito sa ating bansa ay noong nakalaban nito ang isang Indiano na si Kuldeep Hadha. Ito ang masasabi nating napakabrutal na inabot itong dayong Indiano. Talagang nakatulong ito sa lakas ni Duno. With regularity para kay Romero Duno. Romero, alright this time. Wobbly legs for Kuldeep Danda. Reminding us, press. Oh! Might just go for broke. Oh, what a massive knockout punch! No need for a count. Kuldeep Danda is put to sleep by ruthless Romero Duro. Bago pa man nakalaman ni Romero Duno itong si Ryan Garcia, ay sa huling laban nga po nito kay Jesus Ivan Delgado, ay nagawa naman itong maipanalo ang laban matapos mag-surrender ang corner nitong si Delgado sa loob ng round 7. At kung mapapansin nga po natin, nakasuot itong si Duno ng black t-shirt na mayroong nakasulat na Ryan Garcia next, stop running. Dahil nga po dito ay pumalag na itong si Ryan Garcia sa hamon nitong si Romero Duno. Madali lang rin itong maikasa ang kanilang laban dahil pareho nga po sila ng promoter, hawak ni Oscar De La Hoya. Lumipas lamang ang 3 buwan ay nagharap nga po itong si Romero Duno at Ryan Garcia. 12-rounder nga po ang kanilang laban at nakataya nga po ang WBO nabo na hawak nitong si Duno at ang bakanting WBC Silver Lightweight title kung saan hindi nga po inaasahan ng karamihan. Nandito muling matikman ni Romero Duno ang talo na galing sa brutal knockout. Hindi inaasahan ni Romero Duno ang bilis ni Garcia. Talagang lantang gulay ang kanyang inabot sa laban. Mula nang matalo si Duno dito kay Ryan Garcia, ay hindi na nga po ito nakabangon sa kanyang karera sa boxing. Bagamat nagkaroon pa ito ng 3 panalo na galing sa knockout matapos ang laban nito kay Ryan Garcia. Pero matapos makalaban nito ang mga mabibigat na pangalan tulad ni Frank Martin at Ken Sandoval, ay dito na nga po tuluyang nagretiro si Duno sa boxing dahil naging sunod-sunod na rin ang kanyang mga talo.